Ayan, thank you po, Pastor Dr. Arnold. Yan, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bless ka kasi nandito ka. Amen? So, praise God. At tayo po ay inasign muli. Tayo muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito at tunay nga na Ikaw ang may taas sa aming buhay. At naway ang iyong salita, O God, ay maitanim sa aming puso, mag-manifest, maintindihan namin. Lumalim kami, Panginoon, sa pananampalataya, O God. At naniniwala kami, Panginoon, na may bunga sa lahat ng aming itinatanim, Panginoon, sa iyo. Lord, maraming salamat. At sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen, amen, amen. Sabihin mo nga ulit yan sa katabi mo, pinagpala ka ngayon. Ayan. Okay. So, tuloy po natin yung ating team na faith takes time but its fruit will surely come. So, tunay nga na lahat po ng mga pananampalataya po natin sa Panginoon, yung kanyang bunga ay sure daw po na mangyayari. Amen? So, pag nagtanim po tayo ng, let's say, for example, mangga. Di ba po? Inalagaan natin. So, meron pong darating ang panahon na ito po ay mamumunga. Tama po ba? Mamumunga po ito. Pero, meron pong proseso. Amen? Kapag nagtanim po tayo ng isang mangga, santol, o anumang mga halaman, meron pong proseso para dumating yung panahon na ito ay mamumunga. So hindi po ito yung pag nagtanim po tayo, kinabukasan meron agad bunga. Amen? So merong waiting time. Meron waiting time para po merong harvest doon po sa itinanim po natin. Kaya meron pong proseso. Di ba po kanina po si sister po nag-testify po kanina sa kanyang pag-a-apply. Bago po siya na-hire, di ba po tita, madam? Meron pong proseso, meron pong mga application. Amen po? At ganun din sa mga ibang ginagawa po natin. Sa pag-a-apply po ng trabaho, may proseso. Business permit, tama po kayo, ate baby. Bago mo makuha yung building permit po sa pagpapatayo ng mga bahay o construction, meron pong proseso. Kasi ngayon po ako po bilang nung nag-a-apply po sa bahay po namin, may mga proseso po. Talagang merong mga challenge. Minsan merong mga, alam mo yon, talagang may trials bago mo makuha yung building permit. Ganon din sa mga business po. May proseso. Ano pa, sa pag-apply ng trabaho, sa pagkukuha ng mga requirements, tama po, sa pagkuha po ng ating mga tawag nito sa school. Diba? Mayroong proseso. So mayroon, ibig sabihin po nito, may mga kailangang pagdaanan bago po mangyari yung ating gusto. Kaya po yung ating pong team po, na yung faith po natin, meron pong darating, it surely come. Pero lagi po nating tatandaan na meron po tayong mga steps po na lalakaran o dadaanan. Amen po ba? Kaya ito pong title po natin, medyo bago, tingin ko bago sa ating pagbinasa po natin. Ang title po natin, The Process Before the Promise. Your vision will surely come. Ang Lord po, meron pong pangako po sa atin. Amen po ba? Meron po bang pangako or promise sa'yo ang Lord? Tanungin mo nga yung katabi mo, may promise ba si Lord sa'yo? So pag merong promise po si Lord, ibig sabihin po, may pangahawakan po natin ito, bit-bit po natin itong promise ng Lord. Napakarami pong promise ang Lord sa buhay po natin, mga kabutihan, para sa kabubuti po natin sa ating pamilya. Pero dito po sa title natin, mayroong proseso po bago po natin marating yung promise ng Lord. Kaya ito pong ituturo po natin sa buhay po ni Joseph, bago po nangyari yung ipinangako ng Lord sa kanya, yung vision po na pinakita sa kanya ng Lord, meron po siyang pinagdaanan. Kaya tuturuan po tayo ngayong hapon na ito, Lord, meron pala akong pagdadaanan. Kaya minsan po, sa buhay po natin, meron tayong pinagpipray, tama po ba? Yung iba nag-give up na, bakit? Hindi nila alam na meron palang kailangan pagdaanan o proseso ang Lord sa buhay natin. Doon sa proseso na yon, sa process na yon, doon tayo matututo. Bago ibigay ng Lord yung kasagutan ng iyong panalangin, kailangan meron ka munang matututunan doon sa along the way, sa journey mo, bago ibigay ng Lord ang blessing mo. Let's say for example,
Ready ka ba pag binigyan ka ng Lord ng 1 million? O sige, siguro. Yes, Lord, ready ako. 1 million yan, malaki yan, Ate Abibi, Ate Karina. Di ba po? Napakalaking blessing, sabihin natin. Sino dito may gusto ng 1 million? Siyempre, lahat po tayo. Anong kayang bilhin ba naman ng 1 million? Baka kaya nang bumili ng bahay at lupa? Kaya na po ba yun? O di kaya mga sasakyan, ayan, sasakyan na lang. O di kaya mga napakadaming gadget, mga kabataan. O ano pa ba? Maraming kayang gawin o kayang bilhin. Inyego, ilang bike kaya yung kayang bilhin ng 1 million mo? Di ba? Pero kapag hindi ka, 2 bike lang, grabe, 500,000 agad. Matinding presyo ha. O di ba po? So kapag hindi po tayo ready sa ibibigay ng Lord ng blessing, hindi tayo prepared, baka masayang lang po. Kaya along the way, kailangan matututunan tayo, tuturuan tayo ng Lord bago niya ibigay yung mga malaking bagay sa buhay po natin. Minsan nga, sisimulan ng Lord sa mga maliit muna eh. Ititest niya kung ikaw ba ay faithful sa maliit na bagay. Amen po ba? Kaya yung ating pong promise ng Lord na ipinangako po sa atin, mangyayari po yun. Ang bawat isa po sa atin na nandito, may vision po, may promise, or may dreams po ang Lord sa buhay ng bawat isa nandito. Hindi pwedeng wala. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, meron palang vision si Lord sa'yo. Katulad po namin ni Mami Arlie, may vision po kami. 3 years ago or 3 years or 4 years ago, magkakaroon kami ng bahay. Pero ngayon, sinisimulan na. So, mayroong proseso. Para makabayad ka ng utang, meron din proseso. Kailangan mag-ipon, magtrabaho, manalangin sa Lord. Di ba? Meron din proseso. So, meron kang pagdadaanan. Kung gusto mong gumaling, meron din proseso. Ano kaya yun? Siyempre, kung ano yung mga bawal, hindi na kinakain. So, merong kailangan patience po dito. Dito po sa babasahin natin sa buhay po ni Joseph, ayan, napakaganda po nito. Merong vision po si Lord dito na ipinakita kay Joseph at meron siyang pinagdaanan, aaralin natin. Kaya sa Genesis chapter 37, ayan, so basahin. Sige, bago po yon, meron po meaning po pala ang definition. Ayan, meron pong ginawang definition po pala ang process. Ayan, basahin natin. Ang process daw po, ang ibig sabihin is a step-by-step way of doing something. It means following step to reach a result. Ayan. So ano naman ibig sabihin ng promise? A promise is a spoken or written assurance that you will do something. Pinangako sa'yo, edi gagawin. Parang ganun po yon. Pero sa biblical, meron medyo mas malalim na galing po kay Lord. Ang ibig sabihin ng process sa biblical definition, it is the journey or steps God takes us through to grow our faith and prepare us for His plan. Meron palang paglago, grow, kaya merong proseso. So ang promise naman po, it is something God says He will do. And He always keep His word. Ano man pinangako ng Lord, gagawin niya. Amen po ba? Kung ano man pinangako ng Lord sa atin, sa bawat isa, gagawin po niya. It is something God says He will do. Gagawin ng Lord ang kanyang ipinangako. So merong waiting time ulit. Yung pagtanggap po, yung receiving time, nung pinangako niya, depende po sa atin sa pagsunod. Kaya may proseso po ulit. Ayan. Genesis chapter 37. Basahin po natin sa Genesis chapter 37, 1 to 11. Sabay-sabay po natin basahin kasi itong mga gantong oras, medyo siesta time, di ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang antukin na. Minsan yung mga papungay-pungay na yung mata, ayan, medyo sikuhin mo konti. Sabi nga ni Doc kanina bago tayo nag-start, ang rule number 1 natin, bawal antukin o bawal antok-antukin. Kasi po itong word na to, na kailangan ma-receive po natin. Amen. Ayan, okay, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! So Jacob settled again in the land of Canaan, where his father had lived as a foreigner. This is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flock. Okay, si Joseph po daw po dito at the age of 17, meron na siyang responsibility ang alagaan ang mga flocks po ng kanyang ama. Napakasipag. Amen. Kung kabataan niyang katabi mo, sabihin mo, napakasipag mo naman. Yan. Masipag po ang mga youth po natin ngayon. So tuloy po natin sa verse 3. Sa verse 3, he worked for his half-brothers, ayan, the sons of his father's wives, Bilhah
and Zilpah. But Joseph reported to his father some of the bad things his brothers were doing. May mga kapatid po si Joseph dito, pero, ayan, nagsusumbong sa tatay niya, Tay, yung mga kapatid ko, madaming o merong kalokohang pinaggagawa. So, ganun po ang ginagawa po ni Joseph po dito. Yung kanyang mga half-brothers daw po, ay may mga mali o kasalanan na ginagawa po dito. So, nagsusumbong siya sa tatay niyang si Jacob. So, tuloy po natin. Sa verse 3. Ayan, verse 3, Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. So one day, Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Verse 4, but his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They could not say a kind word to him. So in short, parang may paborito yata si Jacob dito. Kasi nga, si Joseph, nung ipinanganak daw po si Joseph, ay nung medyo katandaan na daw po si Jacob. So, mas mahal niya itong si Joseph kaysa sa mga magkakapatid. So, ibig sabihin, baka merong konting favoritism, ginawan pa siya ng napakagandang robe. Di ba? So, ngayon, dahil medyo parang may favoritism na nangyari po dito, yung kanyang mga kapatid ay nainggit or galit kay Joseph. Kaya minsan, ang inggit talaga po, wala pong magagawang tama po, di ba po, sa buhay. Kaya I pray po sa pamilya po natin, lalo na sa mga may anak po, no, sa atin, o kami po, talagang, kung maaari talaga, walang mga favorite son. Meron po bang mga favorite son o daughter po dito? Jermaine, Jared, mas favorite ka ba o sino bang mas paborito ka? Paborito ka ba ng nanay mo? Jared. Sa mga magkakapatid, meron po bang mga favorite dito? O sa mga nanay o tatay, meron po ba kayong mga paboritong anak? O yun, si Kuya Boy, Uncle Boyet, meron daw siyang paborito. Mitch, Marnie, sino kaya yun? Yung dalawa daw po, paborito daw po niya. So, ibig sabihin, walang inggitan, walang comparison sa dalawa. So, lahat ng ibinigay, both ay binibigay po. Ganon din sa kambal nila, tawag nito, titin and titan, di ba po? Pantay. May paborito po ba kayo, Pastor? Lahat daw po paborito. Kaya walang inggitan sa mga magkakapatid. Amen po ba? Kaya I pray and I declare po sa pamilya po natin, walang inggitan talaga. Kasi dito po sa kwento po, talagang yung mga kuya, naiinis talaga kay Joseph. And lalo na, dito po sa verse 5. Tuloy po natin. Sa verse 5. One night, Joseph had a dream. Sabi nyo nga, merong panaginip si Joseph. So ano po yun? And when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Bakit kaya mas lalo silang nagalit? Verse 6, sabi ni Joseph, makinig kayo sa panaginip ko. Sa verse 7, we were out in the field. Sabi niya, kinikwento niya, tying up bundles of grain. Suddenly, my bundles stood up, tumayo daw, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Kinikwento ni Joseph sa kanyang mga kapatid, mga kuya, meron akong panaginip. Yung bundle of grain ko, nakatayo, pero yung bundle mo, lumuluhod o nagbabow down sa ginawa ko. Nagbabow down sila. So anong ibig sabihin kaya nun? So sa verse 8 po, his brothers responded. Ayan, nag-respond sila. So you think you will be our king, do you? So ibig sabihin mo, magiging hari ka sa amin kasi magbabow down kami sa'yo. Yun bang ibig sabihin ng panaginip mo? Do you actually think you will reign over us? Di ba? Meron ba ditong mga bunso na parang ikaw yung pinakabida sa lahat ng magkakapatid? May ganun minsan, di ba? Dahil paborito ka, parang ikaw lagi nakikita ng mga kapatid mo. Siya na lang lagi, di ba? Minsan, nung mga bata pa po kami, pagkakain po kami during dinner, yung nanay ko, sineseparate niya na yung ulam para sa akin. Tapos andun yung mga kuya ko, siyempre, iba ang tingin ng mga kuya ko, bakit ako yung sineseparate agad nila yung pinakamasarap na parte ng chicken. To para sa bunso nyo, ayan, si Rambo. Rambo po pangalan ko sa mga hindi nakakaalam. Ayan, so bigay nyo kay Rambo yan kasi paborito niya yan. So syempre, yung mga kuya ko, may konting inggit o galit dahil
Ako lagi ang inuuna ng mga magulang ko. So, katulad po nung kinekwento po natin. And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. So, tuloy po natin. So, mayroon pa naginip naginip ulit si Joseph po dito. So, sa verse 9, soon Joseph in another dream. Meron ulit siyang panaginip and again, he told his brothers about it. Sabi niya sa mga kapatid niya, makinig kayo sa akin ha, listen, mga kuya. I have another dream. He said, the sun, the moon, and the 11 stars bowed low before me. Yung mga araw, yung mga buwan, yung mga star, sila naman ngayon ang nag-bow down. So ano kayang ibig sabihin nito? So sa verse 10, this time he told the dream to his father as well as to his brothers, but his father scolded him. Pinagalitan siya ng tatay niya. Kinento lang naman niya yung dream. Bakit kaya? What kind of dream is that? Anong klaseng panaginip yan, Joseph? So pinagalitan siya. Will your mother and I, your brothers actually come and bow to the ground before you? So ibig sabihin ba ng panaginip mo, kami mga magulang mo, yuyuko, magbabow down sa'yo? Diba? At Timar, kaya mo ba kay Jared and Jermaine yun? Parang hirap naman magbabow low sila sa mga anak. Diba? Titan, diba? Magbabow down si papa mo. Diba? Siguro parang hirap isipin, di ba? What kind of dream is that? Pagagalitan ka talaga ng tatay mo pag sinabi mo yon. Tuloy po natin. Verse 11, but while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. So pinagalitan po siya ng tatay niya. Ganon din yung mga kapatid niya, nainis, nagalit, nainggit sila. Kasi nga, yung panaginip ni Joseph, kakaiba nga naman. Bunso, actually hindi siya yung bunso dito pero siya yung pinakabata during dito sa kwento na to. Pero sinasabi niya sa mga kuya niya, magbabow down kayo sa akin balang araw. Pero yun yung dream or vision ng Lord. Sa buhay po natin, ang Lord po nagbibigay po talaga ng vision. Dito po, ang vision na pinakita ng Lord kay Joseph, magiging leader siya balang araw. At the age of 17, pinakita na sa kanya kung ano ang future po ni Joseph. Amen? Sa bawat isa na narito sa atin ngayon sa church, habang nakikinig po tayo, ang Lord po may vision po sa atin. At napakaganda po ng vision sa atin, nanay. Ang dreams niya sa atin. Sa lahat ng mga kabataan, amen? Mayroong dream si Lord or vision na binibigay sa atin. Napakaganda po yon. Kaya yung point number 1 po natin, God is the source of our vision. Sa Kanya nang gagaling. At ano po yung vision na to? Napakabuti po para sa atin sa bawat isa. Kaya yung subpoint po dito, sabi po dito, great visions require great faith and preparation. Kailangan maghanda ka dahil meron kang mapagdadaanan. Kung meron binigay si Lord na vision sa atin or dreams, kailangan mo ng great faith. Hindi po ito na binigay ng Lord, pinakita sa atin sa panaginip natin, magiging successful ka na nurse, magiging successful ka na doctor, magiging successful ka na engineer, magiging successful ka sa buhay mo. Merong pinakita ang Lord, pero you need great faith and preparation. Pag hindi ka nag-prepare, di ba po sa lahat ng mga kabataan, pag hindi ka nag-ready sa mga exam mo, bagsak ba o mataas kaya grades mo? Di ba? Mataas kaya? Ready ka kaya? Prepared ka kaya? Kung gusto mo maging highest sa school, meron kang preparation. Kung meron kang maging successful doon sa career mo, maging successful ka na engineer, meron kang kailangan great faith. Start strong. Simulan mo ng malakas. Dahil steps ahead won't come easy. Merong klaseng pagdadaanan tayo na hindi talaga madali. Aminin po natin na meron po talagang pagdadaanan po tayo. Hindi po ito na promise ng Lord mangyayari kaagad. Katulad po ng salvation, hindi naman po, wala pong shortcut sa salvation. Meron pong pagdadaanan. Ano po yun, Kuya Silver, Pastor Silver? Kailangan mo ng pagsisisi. Proseso po yun. Amen? Kung gusto mo ng salvation, kailangan mo humingi ng tawad. Proseso po yun. Ano pa yun? Ano pa? Tanggapin si Lord bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Process po yun. Meron kang pagdadaanan. Our God is the source of our visions. So ngayon,
Binasa po natin sa Genesis chapter 37 kung anong vision ng Lord kay Joseph. Paano niya ngayon pangahawakan yun? Paano niya kaya tatapusin? Mangyari po yun. Ano kayang gagawin ni Joseph para mangyari yun at the age of 17? Amen? So meron siyang kakaharapin talaga na pagsubok dito. Kaya dito po sa next na verses na babasahin natin, ito na. Pagkatapos binigay ng Lord ang vision sa kanya, napakadami ng nangyaring, masasabi nating opposite po doon sa pinakita ng Lord sa kanya. Opposite. Bakit? Ang daming mga tukso, ang daming mga problema, ang daming mga trials. Paano mo susundan yung binigay ng Lord ng dream sa'yo kung parang kabaliktaran naman yata, Lord, itong nangyayari sa buhay ko? Ayan. Kung gusto mo, parang gumagaling ka na, pero parang mas lalong lumalala yata yung sitwasyon ko. Gusto mong maayos yung pamilya mo, parang, di ba? Pinakita ng Lord sa'yo, dineklaraan ka ng man and woman of God na magiging maayos ang pamilya mo, pero bakit parang baliktad yata, opposite? Di ba? Gusto mong tawag nito, makatapos ng pag-aaral, di ba? Graduate with highest or higher honor. Pero bakit parang negative yata yung sitwasyon ko, Lord? Parang against sa akin yung sitwasyon na, Lord, ang pinangako mo sa akin, magiging successful, mag-graduate ako ng ganito. Pero bakit parang sumasablay yata ako sa mga grade ko? Bakit parang ang hirap yata, Lord? Totoo ba talaga yung promise mo? Di ba? Ano pa? Lord, talaga bang magkakaayos ba kami ng pamilya ko? Yun ang declaration ng man and woman of God. Yun ang pangako ng Lord sa akin. Pero bakit parang hindi yata nagkakayos? Mas lalo pa yatang gumugulo. So paano mo ngayon ipagpatuloy yung vision ng binigay sa'yo ng Lord? Dito po sa babasahin natin talagang matindi ang nangyari kay Joseph bago nangyari yung vision niya. Tuloy po natin. Genesis chapter 37 verse 26 to 28. Sabi niya dito, Judah said to his brothers, what will we gain? Sabi ng mga magkakapatid, what will we gain by killing our brother? Kasi po, balak pong patayin si Joseph. Kasi naiinggit po sila. We have to cover up the crime. Instead of hurting him, let's sell him to those Ishmael traders. After all, he is our brother, our own flesh and blood. And his brothers agreed. Balak talaga, planuin na nilang patayin si Joseph. Pero dahil medyo na-realize na, kapatid naman natin to, wala tayong mapapala pag napatay natin itong si Joseph. So ano na lang gagawin natin? Ibenta na lang natin. Magkapera pa tayo. Ganon yung agreement ng mga magkakapatid. Kung titignan nyo yung sitwasyon, paano paniniwalaan pa, tuluyang paniniwalaan ni Joseph ang vision na pinakita sa kanya kung ganyan ang mangyayari? Nakaka-relate po ba tayo? Amen po ba? So tuloy po natin. Ano pa po sinabi dito? So sa verse 28, so when the Ishmaelite who were Midianite traders came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. Ang una pong nangyari dito talaga, hinulog po siya sa pit or cistern. Hinulog po siya doon. Ano pong ibig sabihin ng pit? Ito po yung storage ng tubig na malalim. Hinulog po siya doon. Praise God, hindi talaga siya pinatay po doon. Hindi siya namatay. Hinugot siya at binenta pa rin. Kung titignan nyo yung sitwasyon ni Joseph, talagang pwede siya magtanong kay Lord Lord, totoo ba talaga yung vision namin o vision mo binigay mo sa akin? Di ba? Pwede siya magreklamo. Lord, magiging doktor ba talaga ako? Lord, matatapos ba talaga yung bahay namin dun sa Eastgate? Magti 3 years na sa August, Lord. Sinimulan po namin yung bahay 2022 yata, 23-24. O tama, magti 3 years na. Tatapusin mo ba talaga? Di ba? So napakahaba. Pero, siyempre, merong proseso, sabi nga, sa itinuturo natin. May waiting time. So dito, sa kwento ni Joseph, talagang pwede siyang magreklamo kay Lord. Amen? Pwede rin natin magaya or pwede rin natin maisipan, di ba? Lagi tayo pumupunta dito sa church. Meron tayong mga Bible study, Kuya Ed, every other Monday. Totoo ba talaga pagagalingin talaga ako ng Lord? Totoo ba talaga yung pangako mo? Bakit meron pa rin ako nararamdaman? Pero praise God, pumunta po si Kuya Ed ngayon for the first time, actually second time, pero ito po yung first time na uma-attend siya ngayon. Amen? Bakit? Naniniwala po kami, tayo, lalo ng pamilya niya, tayong lahat, that He will completely heal. Amen? Gagaling po, Kuya Ed. Amen? Iniisip nga namin ni tita nung nagba-Bible study, Kuya Silver,
Kasi nga po, hindi po talaga makayanan ni Kuya Ed na umupo ng matagal. Inisip namin 2 hours po ang mga service natin. Minsan nga, more than pa eh. Bakit kaya, why not kaya paatinin natin si Kuya Ed about mga 4 p.m. At least yung Word of God ang marinig niya. Pero nag-start po siya simula ng praise and worship. Pero nandyan pa rin si Kuya Ed. Amen po. Kaya, he will be healed in Jesus' name. Lahat po tayo. So sabi dito, Joseph, brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. So dinala po si Joseph sa Egypt. Ibinenta siya ng 20 pieces of silver. Ganun na lang talaga pala ang lagi, no? Binebenta na lang. Kasi nga magiging slave siya doon. Magiging alipin po siya. Ayaw natin maging alipin, amen po ba? Di ba? Ayaw natin maging alipin. Pero ganun po ang nangyari kay Joseph. So paano mangyayari pa magiging leader siya? Paano pa mangyari yung kanyang pangarap sa buhay kung magiging alipin lang pala siya? Di ba? Princess. So tuloy po natin. Ano pa yung nangyari? So after po niyan, meron ulit nangyari kay Joseph. Talaga matindi yung trials niya. Sa chapter 39, verse 6 to 12, so Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Okay, so nung si Joseph po ay nasa Egypt na, meron po siyang binigay sa kanya ng mga responsibility ni Potiphar. Okay, so with Joseph there, he did not worry about a thing. Hindi daw nag-aalala yung si Potiphar, except what kind of food to eat. Di ba? Napakasarap naman ang buhay ni Potiphar, no? Nag-worry siya, ano kaya kakainin ko mamaya? Yan, di ba? Ganun na lang. And Joseph was a very handsome and well-built young man. Napaka-pogi daw ni Joseph. Yan, tignan mo, pag lalaki ang katabi mo, tignan mo nga kung ano ba, pogi ba yan? Handsome and well-built young man, di ba po? Ngayon, dahil pogi, dahil pogi si Joseph, yung verse 7, sabi dito, and Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Come and sleep with me, she demanded. Di ba yung babae ang nagsabi na? So merong ibig sabihin dito, may tukso, Jericho. Di ba kahit gaano ka kapogi, Jerome, kalaki nung ano tawag dito, well-built young man, di ba? Kahit andyan yung tukso, paikot-ikot, hindi mo siya igagrab. Amen? At sabi nung asawa ni Potiphar, alika Joseph, di ba? Come and sleep with me, she demanded. So merong ulit, tawag nito, tukso na kinakaharap si Joseph. Paano kung grinab niya to? Paano kaya? Oh, ganda naman yung asawa ni Potiphar. Di ba? Pogi naman ako. Pero alam ni Joseph ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po, tuloy po natin sa verse 8. But Joseph refused. Ayan. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. Alam ni Joseph na kasalanan yung tukso. Or alam ni Joseph na kapag grinab niya yon, magkakasala po siya. So sa buhay po natin, kapag nasa journey po tayo, ito po yung cue. Kapag malapit ka na sa victory mo. Kapag maraming tukso o trials talaga, kailangan mo malabanan kasi malapit ka na po sa victory mo. Amen po ba? Si Joseph, malapit na siya malapit na. Malapit na siyang, alam mo yon, yung pangako ng Lord, mangyayari na talaga eh. Last 2 seconds na lang, paano kapag wala naman nakakakita, wala naman CCTV dito, Chris? Pwede niyang patulan tong asawa ni Potiphar. Pogi siya eh. Diba? Pwede niyang patulan, bro, Kuya Eric. Diba? Pero mas buti na lang, mas maganda si Kat. Hindi tayo pumapatol sa mga kung sino-sino lang, diba? Praise the Lord. Lahat po tayo ay hindi po tayo magpapadaig sa tukso. Amen? Kaya sabi po ni Joseph dito, it would be a great sin against God. Nagpatuloy po siyang obedient kay Lord. Kasi alam niya, mas malaki ang hinahanda ng Lord para sa kanya. Kaysa po dito, sa simpleng tukso o babae lang yan eh. Di ba? Alam niya, mas malaki ang blessing na matatanggap ni Joseph. Kaya sa atin, malaki po yung blessing na inihanda ng Lord sa atin. Kaya kailangan we have to be faithful po sa Kanya. Maging tapat po tayo sa pinagagawa sa Kanya.
Sa tithes and offering. Paano ka bibigyan ng 1 million kung 1,000 lang hindi mo mabigay yung tithes? Mga ganong bagay ba? Sa small things, doon masusubukan, Ate Karina, yung ating faith sa Kanya. Maliit man yan o malaki, ang para kay Lord, para kay Lord. Doon masusubok ang faith natin, guys. Mga ka-churchmate. Kung ibibigay mo ba, magiging faithful ka ba kay Lord? Kasi nga naman, kung for example na lang sa akin po, nung binigyan po ako ng nanay ko ng 1 million, maraming tukso di ba? Ipagbili ko kaya ito ng kung ano-ano. Di ba? Bili na kaya ng sasakyan, di kaya kung bahay na lang kaya, hindi na kaya ako mag-tithes. Magkano ang tithes din? 100,000 din yun. Pero hindi po ako natukso. Bakit? It would be a great sin against God. Amen? Kasi alam ko po na may mas malaki pang ibibigay ang Lord sa buhay ko. Amen po ba? Kaya I pray and I declare, mas malaki pa ang inihanda ng Lord sa bawat isa narito. Amen po ba? Huwag kang magpapatukso. Kung nagda-diet ka, huwag kang kumain ng napakadami. Tukso, layuan mo. Yang nagda-diet na yan. Amen po ba? Kung nagre-review ka, ayan, pag nagre-review ka dahil may exam, tukso, layuan mo ko sa mga Korean novela na yan, sa panonood na yan. Napakaganda, Netflix na yan. Ano pa, mga games na yan. Tukso, layuan mo ko. Meron akong goal. Meron vision si Lord sa akin. Kailangan kong tapusin. Mag-graduate ako with the highest honor. Amen po ba? Maraming tukso. Maraming tukso po. Alam na po natin yon. Kasi napakaganda po ng plano ng Lord sa atin. Pag grinab po natin yon, merong delay. Ulitin ko po, pag grinab po natin yung mga tukso na yan, temptation na yan, may delay po, tita, ate, ma'am. May delay. Madedelay yung promotion mo, madedelay yung increase mo, madedelay yung promotion po natin, madedelay po yung blessing ng Lord kapag grinab po natin ang mga against kay Lord. Praise God, sa buhay ni Joseph, hindi niya grinab yung tukso. Kahit pogi siya, Jericho. Amen? Kahit maraming nagkakakras sa'yo. Hindi, Lord. Focus ako dun sa pinagagawa mo. Di ba? Susunod ako sa inutos ng aking mga man and woman of God. Kahit madami nagkakakras sa akin sa church. Focus lang ako sa pagki-keyboard ko. Di ba? Sa paggigitara ko, Jerome. Di ba? Sa pagda-drums ko, sa pag-aawit ko kay Lord. Kasi doon mas malaki ang blessings ng Lord. Amen? Ako, nagda-drums lang naman ako noon. Hindi ko alam na may nagdideklara na pala sa akin nung binata pa po ako. Nox. Nasaan na ba si Mami Arlie? Ayan, wala. Nahanap no? May nagdideclare na pala doon sa di ba? Akin ka. Matindi pa. Matindi pa lang faith ni Mami. So, wala akong magagawa. Uy, ito yata binigay ng Lord. Hindi yata, ito na binigay ng Lord sa akin. Ayan, di ba? Kasi binigay ng Lord. So, wag natin masyadong pahabayan yung kwento na yan. Basta tuloy lang kay Lord. Okay, meron pa po. Tuloy po natin. Next verse. Genesis chapter 6, verse 10. So, she kept putting pressure. Ayan, talaga pinipressure po yung asawa ni Potiphar, si Joseph. Day after day, inaaraw-arawin siya. Inaaraw-araw. But he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. One day, however, no one else was around when he went in to do his work. Tuloy po natin, verse 12. Meron pa pong verse 12. So dahil inaaraw-araw siya, yan sa verse 12 sabi niya, she came and grabbed him by his cloak. Yung babae na ang kumilos, ayaw mo sa akin Jericho Okay, grinab po siya ni Joseph, grinab niya si Joseph. Come on, sleep with me. Tarali ka dito. Di ba? Joseph tore himself away. Umalis talaga siya. Hindi pwede. Kasalanan ito kay Lord. But he left his cloak in her hand as he ran from the house. Tumakbo po si Joseph. Iniwasan niya yung asawa ni Potiphar. So we have to run away from all kinds of temptation. Amen po ba? Tuloy po natin. Ang daming challenge po si Joseph po dito. So Potiphar was furious. So nalaman ni Potiphar na may nangyaring ganon. Was furious when he heard his wife's story about
how Joseph had treated her. So nagsinungaling po yung asawa ni Potiphar dito. Na parang sinasabi, nirape po ako ni Joseph. So nagalit po si Potiphar. Verse 20, so he took Joseph and threw him into prison. Ikinulong po si Joseph. Ayan, mas matindi na. Kinulong na ngayon si Joseph. Hindi niya naman ginawa. Hindi naman siya nagkasala. Hindi naman niya pinatulan si Potiphar's wife. Pero dahil nagsinungaling yung asawa, mas nakulong tuloy siya. And there he remained. Nakulong po si Joseph. Kung ikaw po yung pinangakuan ng Lord, at opposite po dun sa nangyayari sa'yo, parang talagang, Lord, hindi na talaga mangyayari yung pangako mo sa akin. Di ba? Parang negative na eh. Hindi itong situation ko ngayon, parang hindi ko nakikita, Lord, yung pinangako mo sa akin. Tuloy po natin. Verse 21, but the Lord was with Joseph. Ayan. Hindi pa pala pinabayaan ni Lord si Joseph. Sa lahat ng trials natin, hindi ka iiwan ni Lord. Amen po ba? Sa lahat ng pinagdadaanan natin, kasama natin si Lord dito. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and on and over everything that happened in the prison. Na kahit nakakulong na si Joseph, kasama niya pa rin si Lord dito. Diba? Pwede ka nga siya magreklamo eh. Pwede niya sisihin si Lord. Lord, ang labo mo naman, Lord. Nakulong ako dito. Pero hindi po nangyari. Kasama pa rin ni Joseph si Lord. Kaya sa laban mo, kasama mo si Lord. Para mangyari ang vision na binigay ng Lord sa'yo. Amen? Don't give up. Kuya Ed, huwag ka mag-give up. Sa lahat na nandito, yung medyo parang mag-give up ka na. No. Ilaban mo, tita, kuya, ate. Ilaban mo yan. Kasama mo si Lord. Verse 22, before long, the warden, okay, tuloy po natin sa verse 23. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. So naging leader si Joseph po doon sa loob ng kulungan. Siya yung nagiging leader po doon. And the Lord was with him and caused everything he did to succeed. Naging successful pa rin si Joseph kahit andun siya sa kulungan. Lahat ng ginagawa niya maging successful. Kaya I pray and I declare, lahat ng ginagawa mo, basta't para kay Lord yan, magiging successful ka. Amen po. Nag-aaral ka para kay Lord, magiging successful ka. Nasa business ka, ginagawa mo yon para kay Lord, magiging successful ka. Nandun ka lang sa bahay, housewife, o ano man ginagawa mo sa buhay, para kay Lord yan, magiging successful ka. Amen po ba? Lahat ng binibigay ng Lord sa'yo na blessing, basta't para kay Lord yan, magiging successful ka. Palalo ka pa niyang payayamanin. Amen po ba? So sa amin po ni Mami Arlie, testify ko lang. So kami po, hindi po kami talaga tumitigil na paangatin pa po yung commitment namin. Praise the Lord, sa bayaw ko, na merong pinahiram sa amin na sasakyan. Hindi namin to talagang hiningi, pero dahil alam ng Lord na kailangan namin ng sasakyan, atid sundo, ganyan-ganyan, so merong pinahiram itong sasakyan nga na ginagamit namin ngayon. So alam po natin na kapag meron kang sasakyan, may mga maintenance, di ba po, Uncle Boyet? Mayroong mga gastusin, mga diesel, babayaran mo, di ba, Doc? May kailangang gastusin. So dahil ginamit po namin, sabi namin ni Mami Arlie, kung ano mang meron kami, gagamitin namin ito para sa iyong gawain. So syempre, so every Sunday, meron kami mga sinusundo po doon sa, dito, kanila Ate Michelle, yung mga bagong drummer ngayon, yung mga young people na bagong drummer at iba pang mga mag-worship team. So sinusundo namin yun every Sunday at dadalhin po sila dito kasi may training po sila ng 2 p.m. Ginamit po namin yun. In-increase po namin, ni-level up po namin yung aming commitment para kay Lord. So siyempre, meron kang mga gagastusin dyan. Siyempre po, di ba po, diesel, di ba? Kung ano-ano mga bibili ng mga maintenance. Ayan, kay Ate Baby, bibili po kami kay Ate Baby. Di ba? So kung anong mga material, ang tawag dito, mga piyesa, bibili po kami yan. So merong ibig sabihin, meron kang gagastusin. Di ba po? So, pero dahil ito pong sasakyan na to ay ginagamit po namin para sa kaharian ng Lord, para sa expansion ng kaharian ng Lord, matrain itong mga batang ito kasi balang araw si Titan, siyempre po, magiging busy sa pagiging doktor na din po yan. Di ba? Bilang drummer, yung drummer po natin kanina, di ba po, grabe po yung drummer natin. Ganon din si Noel, magiging registered nurse na rin yan, balang araw, siyempre, magle-level up na din po mga yan. So, kailangan po namin talaga mag-train ng iba pang mga drummer. So, ako po, siyempre po, magtuturo, so madaming
So dahil meron po kaming ibinibigay po na nagle-level up po kami kay Lord ng aming commitment. At dahil meron mga gastusin, ang Lord po talaga matalino, magaling. Alam niya kung kailan mo kailangan. Kung merong mga maintenance, may mga gastusin ng mga diesel na yan, mga bayarin na yan, alam niya kung paano kanya pagpapalain pa. Kaya last week, na-receive ko po yung increase galing sa company. Amen po. Alam ng Lord kung kailan mo kailangan ang para sa Kanya. Yung ginagastos namin sa sakyan ay higit pa yung natanggap ko sa company. God always promote. Pinopromote niya yung mga taong hindi tumitigil. Amen? Tumitigil sa paglilingkod, sa pagtatanim, sa mga tanim po natin, sa tithes and offering. Tandaan po natin, yung mga tanim po natin, hindi po yan masasayang. Sabi nga po ni Pastora, hindi po yan kinakain ni Doc. Amen po ba? O ni na Bishop po. Lahat po ng ginagawa natin para kay Lord. Paglilingkod natin, worship team, hindi yan masasayang. Amen? May promotion. Kaya, last week din po, nakapag first fruit po ulit ako. Binalik ko pa rin kay Lord. Lord, salamat sa increase. Kaya nakapag first fruit po ako sa mga man and woman of God. Sayang din, di ba po kung isipin mo? Pero hindi masasayang ang binibigay natin para kay Lord. Yung mga tanim po natin, hindi yan masasayang. Alam ng Lord na kailangan mo yan. Ulitin ko, alam ng Lord na kailangan mo yung pera na yan, pero mas alam niya, mas malaki ang ibibigay niya sa'yo pag ginib up mo, binigay mo ang para sa Kanya. Amen? Kaya may promotion. So, sold na. Nagpagasolina kami, 1,000 ulit, di ba? Sold na kasi may increase. Amen? Kaya I pray and I declare the same thing sa lahat ng mga nandito. Dahil nagpapatuloy ka kay Lord, ipropromote ka niya, magkakaroon ka ng increase na hindi mo man inaasahan. Amen? Pwede po ba palakpakan natin ulit si Lord? Ngayon po, meron ulit akong nararamdaman na Pastor Silver, Engineer Silver, meron ulit promotion, pero hinihintay ko talaga na mapopromote po ako sa iba pang isang higher level po sa company. Pinagpipray ko, Lord, kailan kaya to? Basta hintayin ko lang. Alam ko, siyempre pag may promotion, itataas yung level ng position mo sa company, may ibang level ulit ng sahod dyan. Kasi po, may prayer po ako, Lord, dapat sahod ko na this year, 2025, ganito na ulit. Ganito na. Kasi last year, sinagot po ng Lord yung prayer ko na ganito sahod ko. Kasi last year po, 2 beses po ako na-promote o na-increasean. So this year ulit, 2025, talagang meron ulit akong inaasahan. My vision, promise si Lord. Amen? Kaya, huwag kang titigil. Ganon din po sa inyo po, ma'am. Newly hired, may promotion po agad yan. Increase, andyan si Doc. Siya ang taga-pirma. Pirmahan agad ni Doc yan. Dahil may privilege, lalo na ang mga members ni Lord. Members ni Lord, hindi ni Doc. O, tuloy po natin. Point number 2, trust God present even if you don't understand. Pagkatiwalaan mo ang proseso ng Lord kahit minsan hindi mo naiintindihan. Lord, proseso mo yan. Alam ko, nasa tama akong proseso. Amen po ba? Ano po yung mga subpoints po natin? Last 5 na, bibilisan natin. The journey to your destiny may be painful but purposeful. Masakit, pero may purpose po yan. Amen po ba? Minsan nahihirapan ka na mag-review pero may purpose yan. Princess. Joseph experienced opposition, hardship, and injustice. Pero nagtiwala pa rin siya kay Lord. Di ba po? Your waiting time requires faith, patience, and perseverance. Pasabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahabang pasensya. Yan. Sa mga anak po natin na tawag nito, dinidisiplina, kailangan talaga namin mga nanay at tatay na mahabang pasensya. Lalo na sila Joseph, Rebecca, Shalom. Pag yan ay talagang, alam nyo, nagligalig. Kailangan namin na mahabang pasensya ni Mami. Kaya talagang, Lord, tulungan mo kami dito sa mga batang ito. Pag sabay-sabay po sila, sabay-sabay yung tatlo, talagang wagas. Matindi. Di ba, Ate Mar? Saan mo si Ate Mar? Matindi talaga ang pagbabantay ng mga ganyan. Siyempre, dadamay-damay minsan sila doktora, yung mga kasama namin dito sa bahay. Kailangan, nag-aalaga na din sila. Kaya salamat po sa mga kasama po namin dito sa bahay. Nila, Doc, thank you po. Di ba?
So, tuloy po natin. Ayan, medyo bilisan natin. God allows pit for His purpose. Katulad po ni Joseph, inulog po siya sa pit. Di ba sa tubig na wala, tawag nito, sa storage ng water storage, doon po siya hinulog, doon sa pit, sa cistern. So ano pong ibig sabihin po nun? The pit, cistern can represent a low point in life. So ano po yun? Betrayal, minsan may nabibetray tayo, katulad ni Joseph, binetray siya ng kanyang mga kapatid. Depression, nakakaramdam ka po ba neto? Kung may nade-depress ka ngayon o na-stress ka, possible, yan yung pit mo. Baka nandyan ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos. Di ba? Rejection, hindi na-reject ka dun sa ina-applyan mong trabaho. O di kaya sa nililigawan mo, sino ba nililigaw? Meron ba dito? O dun sa likod, may ngumiti-ngiti. Baka yung, na-reject siya ng nililigawan niya. Di ba? Possible, baka yan yung pit mo. Hardship, nahihirapan ka sa pamilya mo. Nahihirapan ka sa trabaho mo. Possible, baka yan yung pit mo. Di ba? Or trials ka sa asawa mo o kapatid mo. Di ba? So what is your pit today? Tandaan po natin, your pit o yung cistern mo, kung saan ka para na-enclose siya, that is not your final destination. Hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? Hindi pa huli ang lahat. Tuloy po natin. Ayan, malapit na po tayo matapos. Chapter 41 na po tayo. Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are. You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours." Yan ang promotion ni Joseph. Second in command. Second in rank. Ganyan po prinomote ni Lord si Joseph. Napagtagumpayan niya yung tukso, hindi niya sinisi ang Diyos, di ba? Hindi siya nagalit, nakulong siya, ano ang pinagdaanan niya, wala, nakip niya yung kanyang integrity sa pananampalataya kay Lord, hindi siya nagkasala. Tignan niyo po yung promotion ni Joseph. He is now the second in command next to Pharaoh. Di ba po? Sabi po ni Pharaoh, Joseph, dahil kasama mo ang Lord dito, tinulungan mo maintindihan yung aking panaginip, you will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Ano mang sabihin mo, Joseph, sa mga sinasakupan natin, susunod sila sa'yo. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours. Ako lang ang mas mataas sa'yo, pero ikaw, lahat ng sinasakupan natin, ano mang sabihin mo, mangyari. Ganon yung authority na binigay kay Joseph. Di ba? Napakaganda po ng promotion po ni Joseph. Kaya I pray na declare lahat po tayo may ma-promote ni Lord. As we follow and obey God faithfully. Tuloy po natin. Napakaganda po yung promise ng Lord dito kay Joseph. Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the entire land of Egypt." Then Pharaoh removed his signet ring, di ba? From his hand and placed it on Joseph's finger, di ba? Tinanggal pa ni Pharaoh. Okay, ito sa'yo. Katunayan, simbolo na ikaw talaga ay aking second in command. He dressed him in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. So mayroon siyang mga ginto dito. Talagang promoted talaga si Joseph. Tuloy po natin. Verse 43, then he had Joseph ride in the chariot reserved for his second in command, and wherever Joseph went, the command was shouted, "Kneel down." Tignan mo, talagang lumuluhod po yung mga tao pag dumadaan si Joseph. Di ba po, ganun po yung vision niya? Luluhod. Mga kapatid niya, pero dito mga tauhan ni Pharaoh, lumuluhod. Every time na naglalakad si Joseph, luhod kayo. Mga ganun sila kay Joseph. And Pharaoh said to him, "I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval." Taga-approve si Joseph. Kung ano man ang mangyari o ano man mga for approval, siya ang pumipirma. Di ba? So tayo din, pag tayo po ay promote ng Lord, binigyan tayo ng authority. Lord, I declare and I command, Lord God, mangyari yung pangako mo sa akin. I declare, mapropromote ako, lalakas ako, gagaling ako. I declare in the name of Jesus. So meron kang authority na i-declare yan. Bakit? Binigyan tayo ng Lord ng authority over our mga kasalanan o anumang mga gawa ng kaaway sa buhay po natin. Mga karamdaman, pagkukulang, di ba?
meron tayong authority. Tuloy po natin, di ba? Ang ganda po nangyari kay Joseph. God's vision will stand despite opposition. Yan. Ano mang mangyari, God's vision will stand kahit may mga opposition. Mangyayari ba yan? Totoo ba yan, Pastor Silver? Gagawa ba yung bahay mo? Mangyayari ba? Mapropromote ka ba? Magkakaroon ka ba ng increase? Mga opposition po yun. Pero God's vision will stand. No one can cancel God's plan for your life, in your life. Walang makakancel. Ano mang diniklara sa inyo ng Panginoon, walang makakancel. Kahit pa yung katabi mo. Basta sinabi ng Lord, basta sumusunod ka sa Kanya, mangyayari. Whatever He declares, He will complete. What He declares, He will complete. Tatapusin po niya. Promotion comes after you pass the test of faith. Totoo po yun. Mapasa mo lang yung test, mapropromote ka. Amen? Amen po ba? Bago ka mag-third year o fourth year sa college, di ba? Kailangan mapasa mo muna yung mga exams at pagka-third year mo. Diba? Kailangan pumasa ka muna. Ganon din sa worship team po namin. Bago ka kumanta dyan, kailangan maitono muna yung boses mo. Di ba, Via? Sa mga papasok na sa worship team, kailangan maipasa mo muna ang lahat. Bago ka mapropromote. Di ba po napakaganda po ng kwento ni Joseph? Kung si Joseph, meron siyang vision sa kanya, ganun din po sa atin. God's vision will stand despite opposition. Minsan nga, mga kasamahan natin sa bahay, yung mga opposition. Tama po ba? Minsan sila yung nagsasabing, hindi naman totoo yan. Madidiscourage ka pa nga minsan, di ba? Pero, God's vision will stand. Basta sumunod ka kay Lord, faithfully, tapat ka kay Lord, mangyayari po yon. Amen? Lord, kahit anong mangyari, hold on ako sa pangako mo, sa promise mo, sa dreams mo sa akin, mangyayari yon. Walang makakancel. Amen po ba? Lord, ang pangako mo, makarating ako sa Singapore, mangyayari po yon. Mapropromote ka kaagad, Marnie. Amen? Saan ba si Marnie? Andito ba? Hindi ko nakikita mapropromote agad yan. Kasi ang dami niyang experience dahil kasama niya si Lord. Diba? Alam na, pag nandun na. Mara, paburger ka naman. Nasa mo si Mara? Andito ba? Promotion comes after you pass the test of faith. Doon ka kay Pastor, sa mo si Mar? Gusto mo sa HIC? Hallelujah, International Church. Oo. Myanmar Church po yung inatinan ko po nung nandun po ako sa Singapore. 4 years po doon, talagang grabe ang trials kasi nga may nagtra-translate sa tenga ko. Ganoon lang sila. Binubulubulungan ka lang. Minsan medyo hindi mo makuha kasi nga the way silang they speak English, yung mga Burmese, Myanmar, at talagang kailangan mong pilitin intindihin talaga para makuha mo kung ano itinuturo doon sa pulpit. O kung meron kang vision na ganun, pwede naman. Hallelujah. Hallelujah International Church. Magiging head ka doon as dancer kasi naging head po ako doon. Hindi ko alam bakit ako ginawang head ng dancer. Naging tambourine dancer po ako doon sa sa Singapore. Hindi ko alam bakit ako siguro sabi po ng mga Myanmar, magagaling po ang mga Pinoy sa dance. Ako naman, siyempre, by faith na lang. Sige, go. And then, nagturo kung ano-ano mga tinuturo, Mar. Diba? Kung ako nga, nagtinuruan. Diba? So, yung mga kasamahan ko naman, may mga marurunong naman na mag-dance sa tambourine, na may mga dance steps. So, sabay-sabay naman. Si Arlie nga, noon pumunta po siya sa Singapore, sa HIC, sa church na yon, sumayaw din po siya. So, praise the Lord. And dahil pag pinopromote ka ng Lord, may pinagagawa ang Lord na minsan kakaiba. Kahit hindi mo maintindihan, sabi nga sa point number 2 natin, di ba po? Point number 3 natin, di ba? God's vision will stand, di ba? Di kaya, dahil may visions ang Lord sa'yo, kahit hindi mo naintindihan, di ba? Sige, tuloy lang. Amen? So, jump ulit tayo. Next po natin, malapit na po tayo, Habakkuk chapter 2, verse 3. Sabi po dito, mapaganda po itong Habakkuk chapter 2, verse 3. Hawakan natin to. This vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Amen? It will surely come down. Mangyayari po yung mga visions na yan. Para sa future mo yan. Hindi man mangyari ngayon, hindi pa bukas, baka next week,
Basta't mangyayari po yan. Habakkuk chapter 2 verse 3. Sa atin po yan, Bible na po ang nagsasabi. Para sa kinabukasan po natin yan. Sabi niya, if since slow in coming, medyo mabagal man, parang medyo matagal naman, Lord. Di ba? Pero wait patiently, sabi ng Lord sa atin. Maghintay ka lang. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, maghintay ka lang. Amen? Sa mga, di ba, sa mga mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Ngayon, ikakasal na, di ba? Wala ba dito? Nag-wait po sila, di ba? So, hindi sila nagpatukso, di ba, bro? So, ikakasal, di ba? They wait patiently. Mahabang pasensya nila. So, it will come sa 28. Invited po ba lahat? Invited. Ako nagtanong no? Mag-message lang po kung ano. Okay, tuloy po natin. Tuloy po natin. Matatapos na po, sorry. Genesis chapter 50, ayan. Para maintindihan lang natin yung buong kwento, binasa natin buong story po ni Joseph. So they sent this message to Joseph, before your father died, he instructed us to say to you, please forgive your brothers for the great wrong they did to you, for their sin is treating you so cruelly. So, dahil nagkasala yung mga kapatid ni Joseph, yung mga matatagal na, hihingi na ngayon sila ng tawad. So, ano kayang gagawin ni Joseph sa mga kapatid niya? Gagantihan niya kaya? Itong mga kapatid kong ito, matindi yung ginawa nila sa akin. Ngayon, nandito na kayo sa posisyon na to. Gaganti kaya siya? Siyempre, hindi po siya gumanti. Tuloy po natin sa verse 18. So we, the servants of the God of your father, beg you to forgive our sin. Humingi sila ng tawad, yung mga magkakapatid. When Joseph received the message, he broke down and wept. Umiyak po siya. Kasi siguro maalala din na matindi talaga ang ginawa ng mga kapatid sa kanya. Kinawawa siya, halos patayin na nga daw siya. Halos patayin na siya. Binenta siya kung anong pinagagawa sa kanya, galit sa kanya. Ngayon umiyak siya. Siguro sa tindi din ng mangyari. For a long time, hindi po sila nagkita talaga. Verse 18, then his brothers came and threw themselves down before Joseph. Look, we are your slaves. Sabi ng mga kapatid niya, gawin nyo na lang po kaming alipin, Joseph. Gawin nyo na lang kaming mga lingkod mo dito sa kaharian ni Pharaoh. Gawin mo na, paglingkuran po namin kayo. Umiyak siya kasi nga hindi niya matake. Mga kapatid po niya yan. And they said, but Joseph replied, don't be afraid, huwag kayo matakot of me. Am I God that I can punish you? Hindi ko kayo paparusahan, mga kapatid ko. So sa verse 20, tuloy po natin. Ito na ang napakaganda. Sabi po dito sa verse 20, you intended to harm me, but God intended it all for good. Ito po yung dinideclare po natin lagi-lagi sa Genesis chapter 50 verse 20. Whatever the devil intended for evil, God will turn it for good. Amen? Ano mang ginawa ng kaaway sa'yo, mga kamahal mo sa buhay, sabihin na lang natin, mga kamag-anak mo, posibleng negative po, no? Pero God will turn it for your good. Kung titignan nyo yung past na kwento, story ni Joseph, talagang napaka-negative kung iisipin po natin. Pero nangyari yon para makarating po siya sa Egypt, para maging second in command ni Pharaoh, kasi nga po merong gagawin ang Lord sa buhay po ni Joseph. Malapit na tayo. Sabi po dito, He brought me to this position. Ayan. Intindihin po natin ito. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. Hindi po naghiganti si Joseph. Kahit anong victory niya, kahit anong success niya sa buhay, hindi niya minalit yung kanyang mga kapatid, pinatawad niya yung kanyang mga kapatid, hindi niya inisip kung anong ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, pero basta't ang inisip po niya, God, everything this nangyari sa kanya, God turned it for good. Higit pa ang blessing na na-receive niya doon sa mga negative na nangyari sa buhay niya. Kaya isipin po natin sa buhay po natin, pinagpala ka ng Lord. Amen? Isipin mo, pinagpala ka ng Lord, kaya mo rin magpatawad dahil pinatawad ka din ng Panginoon. Hindi mo isipin kung anumang negative na ginawa sa'yo ng kapitbahay mo, ng asawa mo, o kung sino ang mga tao na nakasakit sa inyo. Hindi mo na iisipin yon, iisipin mo na lang, Lord, mas malaki ang ginawa mo sa buhay ko. Amen po ba? The blessing of God is greater than kung ano man nangyari sa buhay mo. Amen po ba? Kaya wala ka ng reklamo sa buhay, Lord, napakalaki ng ginawa mo sa akin. Hindi ko to maiko-compare doon kung ano man mga negative na nangyari sa buhay ko.
You intended to harm me, but God intended it for good. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kaya sa oras na ito, kung sino man nagkasala sa'yo, patawarin mo na. Sabihin mo dyan sa katabi mo, patawarin mo na. Amen? Patawarin nyo na. Patawarin na natin. Kung sino man ang nagkasala sa atin, nang katulad ni Joseph, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Amen po ba? Kaya naman nangyari yon, binenta siya sa Egypt, kasi nga, so that He will save many lives of the people. Kasi nga, during that time, famine, taggutom, maraming nagugutom. Pero dahil kay Joseph, nabuhay ang kanyang pamilya. Pinakain niya ang kanyang pamilya, tinake care niya ang kanyang pamilya, hindi sila nagutom, pinagpala ang kanyang pamilya. So the same thing na bawat isa na narito. Kaya ka nandito, hindi aksidente. Amen po ba? Ikaw ang representative ng pamilya mo. Ikaw ang Joseph ng pamilya mo. Ibig sabihin, ikaw ang tatayo bilang man and woman of God. Ikaw ang tatayo para mag-share ng word sa kanila. Ikaw ang tatayo para magdala ng pagpapala sa pamilya mo. Ikaw ang tatayo para ikaw ang peacemaker ng pamilya mo. Amen po ba? Ikaw ang Joseph ng pamilya mo para ikaw ay madaming mabless sa pamilya mo. Amen? Kaya huwag kang titigil. Don't give up. Your vision will surely come. The process before the promise. Yung promise ng Lord, nangyari. May dinaanan si Joseph na process, napakadami. Nangyari yung promise ng Lord, nangyari. The same thing sa bawat isa nandito, ang promise ng Lord sa bawat isa, mangyayari sa'yo. Amen? Kaya pagkatiwalaan mo ang proseso ng Lord, kahit hindi mo naiintindihan, pagpatuloy ka lang. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Tingin ko tapos na tayo. Mayroon pa po ba? Conclusion na yata? Point number 4, bilisan natin. Your family is part of your beautiful destination, your palace. Palace represent God's fulfillment of your dreams. God's presence stays in your family with love and peace. God's love and goodness is greater than your darkest moments. Amen po ba? Ang pamilya po natin, ang pamilya mo, ang pamilya po natin is part of our beautiful destination. Ang ating palace. Ano po yung palace o palasyo na sinasabi po dito? Yung fulfillment ng dreams natin sa buhay natin. Kasama ang ating pamilya, nananahan ng may pag-ibig, ng may kasaganahan, may kapayapaan, may kabutihan ng Lord. Amen? I declare po sa pamilya po natin, maranasan po natin lahat ito. May peace, love, joy. Amen po ba? Amen po ba? So wala nang mga disagreement sa bahay, wala nang mga inis, galit, sama ng loob. Lahat po ay pinatawad na. Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo, worship team. May conclusion pa po dyan. So, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko lang yung conclusion. God delays are not God's denials. May delay, pero isipin mo, hindi ka naman dininay ng Lord eh. Kasama ni katulad ng buhay ni Joseph, kasama mo siya. Lagi. Sa trabaho mo, sa school mo, sa ministry mo, sa pamilya mo, kasama mo ang Lord. God's delays are not God denials. Your waiting is not wasted. Kung mayroon kang hinihintay, hindi yan masasayang. Amen po ba? Hindi yan masasayang habang naglilingkod ka kay Lord. Habang pumupunta ka dito, nag-worship ka kay Lord, nagpipraise and worship ka. Kahit may pinagdadaanan ka, tuloy-tuloy ka pa rin na nananampalataya kay Lord. Ang paghihintay mo ay hindi masasayang. Waiting is preparation, growth, and testing to fulfill God's vision and dreams into your life. Kaya I pray and I declare, ano man ang vision and dreams na binigay sa inyo, Princess, magiging registered nurse ka. Amen? Sa mga nag-aaral, magiging registered, kung ano man inaaral nyo. Registered civil engineer, architect, mangyayari po yan. Magdo-doktor, mangyayari yan. Amen? Magtiwala tayo sa proseso ng Lord. Kaya ngayon, sa mga oras na to, awitan natin si Lord ng may pag-ibig, di ba? Na may pag-ibig, may pananampalataya para sa Kanya. Tandaan natin, walang masasayang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Amen. Purihin ka sa
mapaglingkuran ka, Panginoon. Lord, lahat ng iyong mga anak na narito, walang titigil, O God. We will never stop doing the right thing. Magiging faithful kami, magiging tapat kami sa iyo, Panginoon. Sa maliit, sa malaki. Lord, anumang binigay mo sa amin, Panginoon, O God, ay patuloy kami magiging tapat sa iyo, Panginoon, God. Lord, kung meron man dito sa church na to, na nandun pa sa kanilang pit, cistern, or enclosed sila, Panginoon, nasa kanilang isolation, meron pa sila sa kanilang mga trials, O God. Lord, tulungan mo kami na makalaya dito, Panginoon. Lord, maraming salamat. At tinanggap namin, Panginoon, ang iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat, O God, dahil tapat kang Diyos. Patuloy ka, nagmamahal ka sa aming buhay. Salamat sa iyong pagpapala sa aming pamilya, O God. Salamat, Panginoon, at narito ka sa buhay ng bawat isa. Hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa malakas na palakpak para kay Lord. Kaya maraming salamat po sa mga naki-worship po sa hapon na to, maging po sa mga nasa online. Maraming salamat po. Ang vision po natin, it will surely come. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang vision ng Lord ay mangyayari sa buhay mo. Yan. So maraming salamat po. So see you po next Wednesday and Sunday. Thank you po.